Halina't samahan niyo akong alamin at tuklasin ang kwento sa likod ng Philippine-Spanish War. Mas magandang mamatay sa digmaan. Kesa tanggapin ang paumuno ng dayuhan. Kung panaginip lamang sa pagpunlan. Managinip tayo hanggang sa kamatayan. Ulitin! Ang mga segundo! Mabuhay ang katipunan! Ang pagsisimula ng Rebolusyong Pilipino noong 1896. Nagsimula ang Rebolusyong Pilipino na pinungunahan ng mga katipunan. Isang lihim na samahan na maglalayong makamit ang kalayaan mula sa kolonya na pagmamahala ng Espanya. Ang mga lider nito tulad ni Andres Bonifacio ay nag-organisa ng mga pag-aalsa at pag-udyok sa mga Pilipino na lumaban para sa kanilang kalayaan. Agosto 1896, opisyal na deklarasyon ng rebolusyon. Agosto 1896 matapos ang pagtutuklas sa katipunan ng mga otoridad ng Espanya. Opisyal na idineklara ang rebolusyon. Ang mga kaganapang ito ay nagbigay diin sa pagnanais sa mga Pilipino na wakasan ang mahigit 300 taong pananakop ng Espanya. Ang Cry of Pugadlawin ay isa sa mga simbolong sandali ng rebolusyon kung saan pinunit ng mga kaputinero ang kanilang mga sedula bilang simbolo ng pagtatangis sa kolonyal na pamamahala. Abril 21, 1898, deklara ng digmaan ang Estados Unidos laban sa Espanya. Ang digmaan ay nag-ugat mula sa insidente ng paglubog ng USS Maine sa Havana Harbor. Ang digmaan na ito ay nagbigay daan sa interbensyon ng US sa mga kolonya ng Espanya, kabilang ang Pilipinas na nagbukas ng bagong yugto sa kasaysayan ng bansa. Mayo 19, 1898, bumalik si Emilio Aguinaldo sa Pilipinas mula sa Hong Kong upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan laban sa mga Espanyol. Dito niya sinimulang buuin muli ang kanyang puwersa at makipagtulungan sa mga Amerikano. Mayo 1, 1898, naganap ang labanan sa loob ng Maynila kung saan tinalo ni Admiral George Dewey ang hukbong pandagat ng Espanya. Ito ay isang mahalagang tagumpay ng mga Amerikano na nagbukas ng pinto sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Hunyo 12, 1898, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas at tinugtog ang lupang hinirang bilang tanda ng kasarilan, bagamat hindi ito kinilala ng Espanya o Estados Unidos. Disyembre 10, 1898, kasunduan ng Paris opisyal na nagtapos ang digmaang Espanyol-Amerikano, kung saan isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos kapalit ng 20 million dahil dito hindi naging lubos ang kasarinlan ng bansa. At patuloy ang panibagong laban para sa kalayaan laban sa mga Amerikano. Mayroong tatlong pangunahing pangyayari na naganap noong Philippine-Spanish War. Isa na dito ay ang The Battle in Manila Bay na nangyari noong May 1, 1898. Ang labanang ito sa Looc ng Maynila ay isa sa itinuturing na mahalagang kaganapan sa panahong iyon. Ito ay digmaan sa pagitan ng Espanya at Amerikano na nangyari mismo sa karagatan. Ang labanang ito ay nagresulta sa ganap na pagkawasak ng puwersang pandagat ng Espanya habang ang mga Amerikano ay nagkaroon lamang ng 10 bilang ng mga nasawi sa labanan. Kasunod nito ay ang Proclamation of Independence na nangyari noong July 12, 1898.
Ang lider ng Revolusyonaryong Pilipino na si Emilio Aguinaldo ang nagtakda ng kalayaan ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Ang proklamasyong ito ay sumasagisag sa isa sa mahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sumasalamin ito sa kagustuhan ng mga Pilipino ng pansariling pamamahala at pambansang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang deklarasyong ito ay hindi kinilala ng Espanya at ng Estados Unidos dahil sa pansarili nilang interes na makuha ang Pilipinas. Ang pinakahuli ay ang Treaty of Paris. Ang kasunduang ito sa Paris ay inilagdaan noong December 10, 1898, ang formal na tumapos sa digmaan sa pagitan ng Espanyol at ng Amerikano. At dito na naganap ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano, sapagkat maraming Pilipino ang tutol sa pamamahala ng mga Amerikano dahil naniniwala sila na ang naunang deklarasyon patungkol sa kalayaan ng Pilipinas ay dapat igala. Si Emilio Aguinaldo ay isang pangunahing tauhan sa Philippine-Spanish War, Rebolusyong Pilipino laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya noong 1896. Ang Katipunan ay isang lihim na samahan na itinatag ni Andres Bonifacio, ang namuna sa revolusyon. Si Aguinaldo, na mayor noon ng Kawit, itinuring Hero of Caviteñas, General Millong ang tawag sa kanya, matapos niyang ipanalo ang laban kay General Aguirre. Si Emilio Aguinaldo ay may mahalagang papel sa digmaang Pilipino at Espanyol. Siya ay nagproklama ng kalayaan ng Pilipinas noong Mayo 1898 at naging unang Pangulong Republika ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio ay isang pangunahing tauhan sa digmaang Pilipinas at Espanya. Isang digmaang nagsimula noong 1896 at nagtapos noong 1898. Si Andres Bonifacio ay isa sa mga nagtatag ng katipunan, isang lihim na samahan na naglayong nakamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Ano nga ba ang naging role ni George Dewey at Jose Rizal ng Philippine-Spanish War? So, si Admiral George Dewey ay isang mahalagang tao sa Spanish-American War. Bilang isang commander ng US Asiatic Squadron, matagumpay niyang natalo ang Spanish fleet sa Battle of Manila Bay noong May 1, 1898. Ang kanyang tagumpay ay nakapagpahina sa Spanish naval power sa Pacific at nagbigay daan sa pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ang kanyang papel sa digmaan Espanyol at Amerikano ay naging controversial din. Ang kanyang mga aksyon ay naging kritikal sa pagkamit ng Estados Unidos ng kontrol sa Pilipinas na humantong sa digmaang Pilipino at Amerikano. Gayunpaman, ang kanyang kontribusyon sa pagkamit ng tagumpay ng Estados Unidos sa digmaang Espanyol at Amerikano ay hindi maikakaila. On the other hand, si Jose Rizal ay isang Pilipinong nasyonalista, manunulat at intelektual na gumanap ng mahalagang papel sa Philippine Revolution laban sa Spanish rule. Ang kanyang mga nobela tulad ng No Le Tangere at El Filibusterismo ay naglantad sa mga pang-aabuso ng Spanish colonial government na nakatulong upang tukawin ang damdamin ng pambansang pagkakakilanlan sa mga Pilipino. Bagamat siya ay pinapatay ng mga autoridad ng Espanya noong 1896 bago pa sumiklab ang Spanish-American War, ang kanyang mga isinulat at ideya ay nagbigay inspirasyon sa mga revolusyonaryo at nagpaalab sa kilusan para sa kalayaan ng Pilipinas at lalong-lalo na ng mga Pilipino. Ang Philippine Revolution ay nagsimula noong 1896 hanggang 1898. Itinayo ni Andres Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilalang KKK. Sa bahay ni Juan Ramos na anak ni Melchora Aquino, tinanong ni Bonifacio sa kanyang mga miyembro kung handa sila na lumaban hanggang kamatayan. Lahat ay sumang-ayon bukod lamang kay Teodoro Plata na naniniwala na hindi pa handa ang katipunan. Sa utos ni Bonifacio, sabay-sabay nilang pinunit ang sedula bilang deklara ng paglaban sa Espanya.
Ito na rin ang naging simula ng revolusyon, ang sigaw sa pugad lawin. Ang katipunan ay nahati sa dalawang grupo, ang Magdalo at Magdiwang. Pinumunuan ni Baldomero Aguinaldo ang Magdalo, samantalang si Mariano Alvarez sa Magdiwang. Inilabas ni Bonifacio ang Acta de Tejeros na nagdedeklara na ang Tejeros Convention ay invalid o hindi legal dahil kinontra siya ni Daniel Tirona sa pag-nominate sa kanya bilang Interior Secretary dahil hindi siya abogado. Kaya nadismiyan siya dito bilang siya ang nagtatag ng katipunan. Hinatulan si Andres Bonifacio at si Procopio Bonifacio ng kamatayan dahil kinasuhan siya ng treason ng mga lider sa pamumuno ni Aguinaldo kahit na wala silang sapat na ebidensya. May 10, 1897, pinatay ang magkapatid na Bonifacio malapit sa bundok Nagpatong. Pumunta si Aguinaldo at ang mga revolusyonaryong Pilipino para itatag sa Biak na Bato ang headquarters ng revolusyon. Si Pedro Paterno ay naging middleman sa pagitan ng Spain at Pilipinas. Ang negosyasyon ay nagkaroon ng kasunduan kung saan isinuko ni Aguinaldo ang armas at nagtungo sa Hong Kong kapalit ng pagbibigay ng Espanya ng reforma sa Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari noong December 10, 1898? Halina't samahan niyo akong tuklasin ang kasunduan sa Paris, isang kwento ng kapangyarihan, ambisyon at ang simula ng isang bagong panahon. December 10, 1898, nung nilagdaan ng mga kinatawan ng Espanya at Estados Unidos ang Treaty of Paris na nagsilbing opisyal na pagtatapos ng Spanish-American War. Ang digmaan ay nag-ugat ng sumabog at lumubog ang US battleship Maine sa Cuba na kinasawi ng 266 na American sailors. Naglabas ng ulat ang US Naval Board of Inquiry na ang sanhi nito ay ang isang tornado. April 24, 1898 naman nang magdeklara ng digmaan ng Espanya laban sa Estados Unidos sa pamamagitan ng isang degree. Nang sumunod na araw ay nagpasa naman ng resolution ng Congress na nagdedeklara ng state of war ay nagsimula pa noong April 21, 1898. Pagsapit ng madaling araw ng May 1, 1898 ay pinangunahan ni Commander George Dewey ang US Asia sa paglusob sa Manila Bay. Sa loob lamang ng isang oras ay nawasak ang buong Spanish squadron sa tinaguriang Battle of Manila Bay. Nagpatuloy ang digmaan sa bahagi ng Cuba, ngunit nanaig ang puwersa ng Estados Unidos at maraming sasakyang pangdagat ang nasunog at nawasak. Ang Spanish government ay humingi ng tulong sa France upang makipag-ugnayan sa Estados Unidos at tapusin ang labanan. Naisagawa ang armistice negotiation sa Washington noong August 12, 1898 at ang dalawang bansa ay lumagda sa Protocol of Peace. Opisyal na natapos ang digmaan matapos lumagda ang kinatawan ng Estados Unidos at Espanya sa Treaty of Paris noong December 10, 1898. Ito ay na-approve naman noong February 6, 1899 kung saan nakapaloob sa kasunduan na mapupunta sa pamamahala ng US ang Pilipinas. Ang natutunan ko sa sarili kong pagkakalap at pag-aaral tungkol sa Philippine-Spanish War ay isa itong pagrerevolusyon ng mga Pilipino laban sa kolonyalismo ng mga Kastila o Espanyol na tumagal ng 2 taon at 5 buwan. Ito ay naging panalo at naging pagkatalo ng Pilipinas. Ang pagrerevolusyon laban sa mga Kastila ay nagpakita ng lakas ng loob ng mga Pilipino at ang kanilang pagkakaisa sa haba ng labanan. Sa kabilang banda, ito ay naging simula ng bagong kolonyalismo sa pamamahala ng Estados Unidos.